Alam niyo mga kababayan, trending naman kasi palagi itong impeachment complaint. At mga kababayan, ito na nga, ito yung sunod natin pag-usapan, patungkol ito sa impeachment complaint. Ito mga kababayan, naglabas na nga ang Supreme Court, no, ng tawag dito, ito Supreme Court of the Philippines. Naglabas po sila ng press briefer. Ito po mga kababayan na isang sulat, no, ng Supreme Court. Ang nakalagay po dito, the Supreme Court in bank during its session today, August 5, 2025, acting of the following: GR number 278353, Sara Z. Duterte, House of Representatives et al. At GR number 278359, Attorney Arelito Torion et al. House of Representatives. Today, August 5, 2025, the House of Representatives filed a motion for reconsideration. The Supreme Court required petitioner, Vice President Sara Duterte, Attorney Israel Torion, comment the motion with an extendable of 10 days. Nako po, mga kababayan. Ma'am Wing Garcia, maraming salamat po sa yung 5 euro super sticker. Thank you so much. Mga kababayan, binigyan po ng ultimatum ng Supreme Court ng Pilipinas na pasagutin si Sara at ang kanyang mga abogado na hindi lalagpas sa 10 araw. Patungkol po ito sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Naku po mga kababayan, ito na nga, pinapasagot na. Kaya mga kababayan, iilan sa mga manok ni Sara sa Senado nang gagalaiti at galit na galit. At isa na dito, yung may pangako na tag 10K. 10K daw, bawat pamilya. Anong sabi dito? Actually mga kababayan, pinapasagot na po ng Korte Suprema ang kampo ni Sara Duterte patungkol sa motion for reconsideration, no, na pinasa ng House of Representatives, mga kababayan. No, ito po 'yun, wait lang mga kababayan. Pinapasagot na po sila. Ito po 'yun. Pakinggan niyo mga kababayan Mismong ano po ang nagsalita dito? Si Camille, ano pangalan nito? Si Camille Teng. Ito po. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. So, ibig sabihin, pwede pang mag-file ulit sa 2026 pero hindi pa po absuelto si Sara. At pinapasagot nga po ito, mga kababayan, si Sara Duterte ng Supreme Court. No? Binigyan pa ng 10 araw na palugit sa ipinasang House of Representative motion for reconsideration. Ngayon mga kababayan, naiirita at nagagalit na itong mga manok ni Sara. Isa na itong nangako na 10,000 daw, ayuda kada pamilya. Sino nga ba ang nangako ng 10,000 ayuda kada pamilya? Ito po mga kababayan. Ito po siya. Huwag po kayong tumawa mga kababayan Ito po ang sabi niya. Tawagin natin sa pangalang Boy Ayuda 10K. Ito po ang sabi niya. According dito sa post ng Trending Now, sabi dito, talunin na lang sa 2028. Mga kababayan, iyan ang hamon ni Alan Cayetano na talunin na lang daw sa 2028. Kung hindi daw kaya ng mga kongresista or kumakalaban kay Sara, si Sara Duterte na ipa-impeach, talunin na lang daw sa 2028. Ito ang sabi niya. Ito ang buwelta ni Senador Alan Peter Cayetano sa mga ayaw manalo si Vice President Sara Duterte bilang presidente sa 2028 election. At sa mga bumabatikos nito at sa mga nagko-complain sa impeachment laban kay Sara. Sinabi niya, yan sa kasabay na pagbotong pabor sa archive sa impeachment complaint laban sa Vice President.
hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment. Pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, i-impeach. Pero sa tamang paraan, aniya. Kaya nga, tamang paraan naman talaga. Kaya nga, lilitisin, di ba? So, pero ito ang sabi ni Alan Cayetano, mga kababayan. Kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2028. Mga kababayan, may tanong ko lang, iboboto nyo ba? Ha? Iboboto nyo ba? Iboboto nyo ba si Sara? Ako mga kababayan, ayaw ko na. Nakakasawa yan araw-araw. Ha? Iboboto nyo ba? Paano nga talunin kung marami nang ang galit? Doon pa nga lang sa nothing beats the jet ski holiday. Hindi nga umabot 1 milyon yung nag-unfollow kay Vice eh. Na? Diyos ko. Alam mo si Alan Cayetano, akala mo naman panalong-panalo na talaga si Sara. Na? Ito, kung nanood man sa akin ngayon si Senador Alan Cayetano, huwag ka nang umasang manalo yan, Senador Alan. Ikaw nga, nung dumikit kay Digong, hindi ka nga nanalo eh. Hindi na kami maniniwala sa'yo, Senator Alan Cayetano. Yung pangako mo nga 10,000 per family ayuda, hindi mo nga tinupad. Maniniwala pa kami sa'yo. Dumikit ka nga kay Digong noon, hindi ka nga nanalo Vice eh. Di ba? Tapos ngayon, sabihin mo kung ayaw naming maging presidente, talunin na lang sa 2028 election. Hindi ka nga nanalo nung 2016 eh. Di ba? Mga kababayan, kung hindi daw kayang talunin si Sara ngayon, talunin na lang daw sa 2028, sabi ni Alan Cayetano. Diyos ko, hindi na kami maniniwala dyan, Senator Alan. Yung pangako mo nga dati sa pandemic, 10,000 per family, hindi mo nga nabigay. 8,000 nga lang yun mula sa DSWD. Para ka lang din si Marcoleta. Nangako na ang kuryente sa Meralco kapag nag-consume ng 2,000 pababa, gawin nating libre. Asaan na? Naging committee, Blue Ribbon Committee chairman na siya, Pero yung kuryente natin dyan, libre ba? Libre ba ang kuryente? Asaan yung 10,000 mo? Ayuda! Wala rin! May nagsabi, bobo ka, magilid ka na ng liig mo. Mata ko magilid, nakauwi na ba sa Digong? Pauwiin mo muna yung putang ina mong Duterte na idol mo, na kriminal, kaya nakulong. Diyos ko, mga DDS, wag na kayong makipagtalo sa akin, kaya di kayo mananalo sa akin. Paano ako magilit? Hindi pa nga nakauwi yung putang inang Duterte ninyo. Yung minura ang Panginoon, yung binastos ang Katoliko, binaboy ang pare, pinagtawanan si Jesus. Tapos sa joke lang ni Vice Ganda na jet ski holiday, galit kayo. Pero nung si Digong pinagmumura ang Panginoon, pumalakpak kayo mga putang ina ninyo. Mga DDS kayo, hayop kayo. Diyos mio Marimar. Magigilit ako kung makauwi si Duterte ng buhay sa Pilipinas. Paano nga ako magilit kung hindi nga nakauwi? Putang ina. Wala, hindi na makauwi yan. Putang ina nyo. Si Harry Roque na nga nagsabi. Anong sabi ni Harry Roque? Ito, parinig ko sa inyo sabi ni Harry Roque, galit na galit si bakla. Anong sabi ni Harry Roque? Mga kababayan. Ito. Galit na galit si Harry Roque. Mga kababayan kay Vice Ganda. Roque. Pakita ko ninyo si Harry Roque mismo nagsabi, matanda na, mamamatay na. Harry Roque, Vice Ganda. Ay nako, pag napanood ninyo ito, baka manggagalaiti kayo. At sino magsasabing ang daming nangyayari sa buhay ni Harry Roque ngayon? Nakapag-swimming pa siya ngayon. Nasa na siya ulit? Hello? Nasa na siya
siya? Ah, Wala na ba siya doon? ito yung... Iba naman tayo. Ah. Si komedyanteng Vice Ganda. Mm. Ayun, nag-joke-joke na naman, no? Ah. At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong Ah. nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila. Leave it some, Trulin! Maraming salamat po sa yung 12. Nook Super Sticker, thank you so much. Dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Ayun, kay Father Jain Nueva Ecija, maraming salamat and good evening po, Father. And kay Lakay, maraming salamat, good evening. Pasensya na sa pagmumura natin. Oo, kasi kamura-mura naman po talaga sila, Father. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Oo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin. Tama! Kung ano kanyang nasa loobin, no? Yes! Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Ha? Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Ano Dapat daw? sana, meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Sabi niya kung saan daw galing ang galit ni Vice kay PRRD. Baka nakalimutan mo, Harry Roque. Simula nung tinanggal ni PRRD ang ABS-CBN, ang daming nawala ng trabaho dahil pinagpalit niya sa kayabangan ni Kibuloy. Sino matutuwa sa'yo? Kaganda-ganda ng segment ng Showtime, pinasara niyo yung ABS-CBN. Sa tingin nyo matatawa si Vice? Kung tutuusin, hindi lang si Vice galit dyan. Ultimo, ang presidente ng ABS-CBN at may-ari ng ABS-CBN, sinumpa yan si Digong. Hindi nyo ba alam na pati paa ng may-ari ng ABS-CBN pumapalakpak nung nakulong si Digong? Kaya, tandaan mo yan, Harry Roque. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitang baluslos. Paano ka nakasiguro? Paano ka nakasiguro na galing kay Tambaluslos ang kabuhayan ni Vice? Sige nga. Puro na naman kayo kwento. Puro na naman kayo chismis. Tapos paghanapan kayo ng proof, hindi nyo magawa-gawa. Hindi nyo may pakita, para ka lang din si Sara. Si Lisa Marcos daw, sangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Nung tinanong doon sa police record, wala daw si Lisa Marcos doon. Fake news. Ito yung sagot ni Vice Ganda, mga kababayan. At sino magsasabing ang daming nangyayari sa buhay ni Harry Roque ngayon? Nakapag-swimming pa siya ngayon. Hello, Harry! Nasaan na siya ulit? Hello, nasaan na siya? Wala na ba siya doon? Hindi siya yun! Hello? Ayun! Si Mark yun! Ano ba? Pwede ba maibutong doon ulit? Wala na? Wala. Wala na, bumalik na ulit doon sa ano. Nagmamadali ayaw magpahuli dito. Diba? Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, Diba, Harry Roque? Hindi ka mananalo kay Vice, sabi ko sa'yo. Anong sabi mo kay Laila de Lima noon? Malaya ka kasi hindi ka nakakulong. Anong sagot ni Laila de Lima? Kung malaya ka pala, hindi ka nakakulong, di umuwi ka Pilipinas. Diba? Diyos mio, Marimar. Sabi ko sa inyo mga kababayan, bago kayo maniwala na si Romualdez ang nagpasahod kay Vice, magpakita kayo ng resibo. Kasi ako mismo, buhay pa po ang may-ari ng ABS-CBN. Hindi po si Romualdez ang may hawak ng Showtime. Kundi si Direk Bobot po ang may hawak ng Showtime. Ang hawak lang po ni Romualdez ay ang DZMM radyo. At bukod pa, joint venture lang. Shareholder lang siya dyan. Pero hindi po siya kasali sa ABS-CBN. DZMM yung mga ano lang po, radio station lang po ang sa kanya. Si Romualdez hindi po siya katulad sa mga halos-host na katulad doon sa Tip Incorporation na may share siya sa GMA doon sa Itbulaga. Hindi po siya ganun. Radio station lang po ang sa kanya doon. Puro fake news kasi kayo, mga DDS. Putragis ninyo. Katulad kay Alan Cayetano, kung hindi daw kayang talunin si Sara sa impeachment, talunin na lang daw sa eleksyon 2028. Ang tanong, Alan Cayetano, baka yung sinabi mong yan, hindi na naman matutupad yan. Kasi dati nangako ka 10,000 per family, hindi mo nagawa. Tapos ngayon,
Yung sinabi mo na naman na talunin sa 2028 presidential election. 3 taon pa, Alan. 3 taon pa. Pag hindi pumasa si Sara ngayon sa impeachment, meron pang January, February 2026, magpa-file na naman ng complaint impeachment dyan. Pag hindi siya pumasa sa 2026, may 2027 pa, Pag hindi 2027, may 2028 pa, 3 taon pa yung kalbaryo sa buhay ni Sara. Sa tingin mo, hindi mauubos pera ni Sara dyan? Tadta rin ang kaso niyan. Anong sabi ni Amy Marcos? Baka nakalimutan mo sabi ni Amy Marcos. Pakita ko Amy Marcos. Amy Marcos. Kaso ni Sara Duterte. Si Amy Marcos na mismo nagsalita. Kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA. Kita nyo naman sa COA, isang katutak pa ang kaso sa COA. May 2026 pa. Sabi ko sa'yo, Alan Cayetano, paano talunin sa presidential election 2028 yan kung may isang katutak na kaso pa? Disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. Putang inang dami, di ba? Hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Hindi kumbaga makaligtas kung may anomalya man. Narinig nyo yan? Sangkatutak na kaso? Tapos dadagdagan pa sa 2026? Panibago? Sige nga! Paano namin tatalunin yan sa 2028 election kung hindi pa nga umabot ang 26, 27 hanggang 28, tad-tad na ng kaso? Anong sabi ni Amy? Hindi, marami pa rin pananagutan. Kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan, on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Hindi makakaligtas. Si Amy na nagsabi. Alam nga naman mag-invento ako dito. Nagkangiwi-ngiwi na nga yung baba ni Amy. Ako pa ba may kasalanan nun? Hindi makakaligtas kung may anomalya man. Tapos sabihin mo, talunin sa 2028 election kung makarating 2028, kung makatakbo pa. So ito, mga kababayan, speaking of Amy Marcos, ano nga ba ito? Nako po, ito na, mga kababayan, speaking of Amy